helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Mga balitang RH. Ang oras 3 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Lucky Win. Visit luckywin.com. Number 1. Sa panahon ngayon. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya.
Dahil ang pagtulong sa kapwa nasa dugo na nating mga Pilipino kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Magandang umaga, ngayon ay Sabado, ika-24 sa kasalukuyang buwan. Muli, samahan niyo po kami sa palatuntunang advokasya. Kami po inyong makasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. At ako naman po, si Tina Nolasco. Ayan, partner, welcome. Magandang umaga. Parang kahapon lang. Oo nga. So, Sabado muli at sama-sama muli tayo sa advokasya natin. So, ngayong Sabadong ito, teka muna, malamig sa labas, partner. Oo. Iba yung lamig dito sa loob. Ito, air condition dito. Pero sa labas, sobra. Malamig. Amihan season ba ito? Pero pa rin? Yung mga nagpapaganda ng katawan, yung mga nag-exercise, marami pa rin dyan sila. sa labas. Ano? Kanina, andun pa rin yung 2 taong ko na yata nakikita. Sabi mo Nandun pa rin sana all. Ang sarap nga mag-walking dyan eh. Kahit konting galaw lang, gawin natin kung may pagkakataon tayo. Mm-hmm. So, yung mga nagpapaganda ng katawan, alam mo ba sinasabi ko ito? Na wag lang yung mukha ang pagandahin. Yun. Buong katawan. Pero pati ngayon, ang panloob. Pati panloob. Para mag-reflect sa panlabas. Yan. Pero ngayon, ang makakasama natin ay teka muna, yung una muna. Ano ba itong Hansen's Club na to? So, ano nga ba yan? Para malaman natin yan, via Zoom makakasama natin si Miss Annie Covarrubias, ang president ng PGH Hansen's Club. Via Zoom. Ayan na siya. Good morning. Magandang umaga po, Miss Anne. Welcome po sa DZRH Advokasya. Naka-off yata. Naka-off ang kanyang mic. Yeah, wala pa. Yun, na-on na. Meron na? Oo. Miss Anne. Hello po, good morning, Miss Annie. So, yes po. Ano po itong PGH Hansen's Club? Kwento nga sa atin. Ang Hansen Club ay binubuo po ng mga pasyente na nagkaroon po ng Hansen or leprosy. Leprosy. O sa Tagalog ay nagkakasama ketong. Opo. Opo. Yan ba ay nandyan dati? Diyan yan sa Tala, Caloocan, ano? Tama ba? Yes po. Caloocan. Ay, meron dito sa PGH. Sa PGH, meron din dyan. Oo. Paano po ba kayo napasok dyan sa Hansen's Club at kayo pa ay syempre presidente? Ano po bang storya sa likod nito, Miss Anne? Dati po kasi doon po ako nagpagamot sa PGH. And then nag-start po akong mga ilang buwan din po akong nagpapagamot doon. And then may nag-invite sa akin na sumali sa Hansen Club. Una po, natakot lang po ako dahil hindi ko po alam yung sakit. Tapos, syempre ako po ay lang din po. First time din po na alam na ganun. Ibig sabihin, oo. Miss Annie, kayo rin po ay may leprosy noon? Yes po. Oo. Kayo po ngayon ay magaling na? Yes po. Totally po. Totally. So, anong taon o ilang taon ka nung nagkaroon ka ng ganyang sakit? Last 7 years old. Pero 7 years old. Hindi ko pa po alam yung sakit. Pero nung tumagal-tagal, hindi ko na po, hinayaan ko na lang po. At nagpapagamot ako, pero lang po kasi, yung mahirap po kasi sa probinsya. Malayo ang hospital. Kaya minsan lang po ako makainom ng gamot and then huminto. Iniinom, oral talaga yung gamot, iniinom. Paano po yun? Ilang buwan kailangang inumin yung gamot para gumaling ang ketong?
Araw-araw po. Everyday? Bali, everyday po. Gaano katagal ang inabot sa iyo, Miss Annie? Since sabi mo naputol, nagpatuloy. Yes po. Parang mahigit, din po, 15 years, hinto po yun. Oh, Oh, matagal ah. tagal, Oo. Oo, buti po at naisipan nyo pumasok dyan sa Hansen's Club. Ilan po ba ang miyembro o mga kasapi niyang club na yan? Lahat po ba yun ay may leprosy at ilan po ang gumaling kung meron po kayong datos? Ang bilang po ng mga member po namin, nasa mahigit 30 na po. Yung iba po kasi gumaling na at wala na sa Hansen. May trabaho na may iba po nasa ibang bansa, yung iba po may mga pamilya na po. Ito bang, sorry partner, itong sakit na to, meron pang pinanggalingan sa pamilya ninyo? Oo. Yes po, yung sa lolo ko. Sa lolo pa, hindi mismo sa magulang mo, no? Oo. Mamaya papaliwanag sa atin ng isang dermatologist, si Dr. Belen Dofitas, kung ano pa ang leprosy. Pero puntahan mo natin, partner, etong sakit ni Miss Annie ay 15 taon bago gumaling. Dahil paputol-putol yung inom mo ng gamot. At yung PGH Hansen's Club ang nakatulong sa inyo. Kanina sabi niya may mga gumaling na at meron pang nandoon at nagpapagaling. Ibig sabihin, libre po ang gamot dyan sa PGH Hansen's Club. Yes po, libre po. Oo. Halimbawa, kasi baka may nakikinig sa atin ngayon, partner. Baka may meron leprosy. pa, Oo. Paano pumunta dyan? Paano humingi ng tulong? Kasi ang leprosy, partner, pag nalaman ng tao, lalo noong unang panahon, pag sinabing may ketong ka, kadidirihan ka. No? Pero ngayon, hindi na. Naalala mas ko, nangagamot na eh. kung tama ako, merong pelikula na ginamit yan. Merong pelikula na pinakita yung mga ganyang sitwasyon. Kaya, siguro para awareness din, hindi naman para sila i-discriminate, diba? Kasi nga, nagtatago rin yung ibang mga may sakit. Dahil, kasi sa balat po ito para lang po sa sa balat po ito at visible po ito, nakikita ng mata. Kaya hindi natin maalis na yung iba nandidiri, yung iba naman syempre tinutukso, inaasar o kaya nilalait yung. Kayo po ba, Miss Annie, ano pong karanasan ninyo dito noong kayo ay may ganyang karamdaman? Yung first time ko pong nagpagamot sa PGH, mas maganda po kasi doon dahil maalaga ang mga doktor. Lalong-lalo na po pag meron kang, as in, kita na po lahat sa mukha. Yun. Pero pag nasa, naman po, kunyari, nasa labas ka, may time na naka-jacket ako, yun. Parang hindi po ako, yung, minsan po kasi talaga mahihain ako, hindi na ako lumalabas ng bahay. Yun. Kaya po, pag pupunta ako sa PGH, talagang naka-jacket ako para at least iwas po sa mga tao, ganun. Pero doon sa PGH po kasi, secure yung pagkatao doon. Dahil alagang-alaga sila. And then, mas mabilis pong gumaling kung ikaw mismo po yung tutulungin mo yung sarili mo. Yun. Kailangan talaga meron kang yung paniniwala, gagaling ka at yung confidence mo na dapat mataas dahil kung matatag ka. Ganon din naman yan kahit sa ibang sakit pagka yung wala kang tiwala sa manggagamot at sa sarili mo at panalangin din, mahirap talagang gumaling. Kailangan tulungan mo ang sarili mo, sabi nga ni Miss Annie. Kasi kung tutulungan ka ng iba, dapat kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Paano nga po, balik tayo dun sa tanong ko nung una, Miss Annie, paano po lumapit dyan sa PGH Hansen's Club para sa ating mga kababayan na may leprosy rin? Pwede po kayong pumunta po doon as in sa counter po, bibigyan po kayo ng blue card, and then kung ano po yung sa kunyari po sa balat, mayroon pong department para sa mga sakit. So, mas mabilis pong mas maganda po sa department ng derma. Derma po kayo pupunta. So, pipila po kayo sa counter, hingi po kayo ng blue card para sabihin kung ano yung sakit niyo sa balat, diretso agad po kayo sa derma. Para for consultation. Ngayon, itong miyembro mo na 30, nagkikita-kita kayo every tuwing kailan? Once a month po, every Wednesday po. Para, ano pong agenda pag kayo ay nagkikita-kita?
may mga nagkakaroon po kami ng mga project. Kunyari po, magkaroon kami ng sa pagdinegosyo, tuturuan po namin sila magnegosyo pang sarili ko. Kasi may mga member po kami na walang trabaho, hindi makapasok sa mga pabriko or mga makakuha ng trabaho. Kaya nag-aalo kami ng mga simpleng pang negosyo nila. Yun po. At every time naman po, may bonding din po kami, may spiritual din po. Ako po yung nagtuturo sa Bible study, ganun po. Ayos hindi lang siya para gumaling ka, kundi tutulungan ka rin makaahon sa buhay sa pamamagitan ng negosyo kasi mahirap na nga makahanap ng trabaho kapag may sakit ka, di ba? Pero ito namang sakit na ito, hindi naman yung magtita lang tayo o yung magkakahawa or di ba? Kailangan siguro may mga mamaya papaliwanag sa atin Dr. Belen Dufitas. Dr. Kung may mga Belen. direct contact, paano ba ito nasasalin? Well, at least sa ngayon, yung 30 nyo, yan na ba talaga? Or, kasi kung marami pa, dapat nabilang na o nakita na, di ba? Kasi po ako parang mas bago dumating ako may marami pa pong member. Kaya lang po nung nawawala po yung iba, kaya hindi ko rin po alam kung ilan na lahat may 100 na po at lahat. Hindi ko po alam kasi yung pagpunta ko doon, marami-rami na, nasa 30 may git. Pero may nakwento po sa akin yung dati kung nag-invite sa akin, marami sa iba't ibang department ng hospital, like sa Talas, sa Luke, St. Luke, may marami po. Okay. Ano na lang mensahe natin, Miss Annie, sa mga kapwa mo may parehas na karamdaman? Anong mapapayo mo sa kanila? Basta magtiwala ka sa doktor mo and then sa sarili mo na gagaling ka at kasi nagpapasalamat ako sa Leprosy Mission kasi sila po yung tumulong sa akin iahon yung buhay ko, palakasin yung loob ko, and then ang pinakamaganda sa lahat yung mag-pray ka kay Lord. Yun, oo. Sige partner, Teka, last lang partner. Sa ngayon, anong ginagawa mo, Miss Annie? Anong pinagkakaabalahan mo? Nag-start po uli ako na mag-aral sa Bible School College po, second year. Wow, very good. And then, meron din, sinabay ko po ang ALS kasi hindi po ako graduate ng high school. Kaya sinabay ko yung dalawang pag-aaral. Kaya naman. Pag gusto mo, mangyayari yan. Saka ang importante, yan, kung meron ka talagang time, mangyayari yan. Sige. So, tanungin naman natin, partner, si Dr. Belen. Ayan, nandiyan na. Andyan na ba? May kamukha si Dr. Belen Dufitas. Ayan. Good morning po, Dr. Belen Dufitas. Siya po ay isang dermatologist and Philippine Leprosy Mission Incorporated. Yeah, welcome po sa DCRH Advocacy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Tina at Bong. Magandang umaga, Annie. Ayan, morning. So, narinig na kanina ni Dr. Belen, pinag-uusapan natin. So, ano po ba yung mga dapat malaman pa ng lahat tungkol sa ganitong karamdaman? Ang leprosy or Hansen's disease ay isang infection pero hindi siya masyadong nakakahawa actually. Matagal siya bago makuha. Yan. Ang sanhi nito ay isang bakterya na parang malapit siya sa bakterya ng tuberculosis. Pareho silang Mycobacterium. At paano ito napapasa? Nasa hininga or nasa bibig at ilong ng taong may leprosy na hindi pa nagagamot. Kaya mayroon pang bakterya sa katawan. So pag umubo o suminga yung taong may sakit, nasa hangin yung bakterya, maaaring malanghap ng ibang tao. Yon. So kung lagi nilang nalalanghap yung bakterya, katulad ng kasama sila sa bahay naman araw-araw o madalas sila nakikita, ay maaring tumubo talaga ang bakterya sa mga nerves or mga ugat sa balat ng tao. At doon magkakadevelop ng leprosy sa balat at sa mga ugat pagkaraan ng ilang taon. So hindi ka agad-agad. Hindi ka agad. So example, after 2 years pa, after 5 years, may mga records na hanggang
After 20 years, saka lang lumitaw yung sakit na leprosy after na-expose ang tao nung bata pa siya. Yan. Oo. So, Doc, may early detection po ba tayo nito para maagapan bago pa lumala? yes. Kaya nandito tayo para ituro sa publiko kung paano makilala yung mga senyales ng leprosy. Unang-una, meron tayong 3 signs actually na kahit kahit isa doon, ay maaring magsuspect ka na talaga na may leprosy. So, unang-una, mahalaga na eksaminin mo yung sarili mong balat. No? Wag mong hayaan na may tumutubo diyan na hindi mo ikukonsulta. So unang-una sa balat, tingnan nyo, maaaring may tumutubo na namumuti or namumula na patse o kaya mga bukol, mga nakaumbok o kaya medyo pabilog sila sa kahit saang lugar sa balat. And nakikita nyo sa mga litrato, mga example no, ng leprosy sa balat. Marami siyang itsura. So kuminsan hindi talaga nahahalata or akala ng tao ito ay an lamang o kaya buni. Pero ang kaibahan dito, wala masyadong pakiramdam. No? So parang namamanhid yung lugar na yon sa balat. So kasi nga, ang sakit na ito ay talagang sinisira niya yung mga nerves or ugat ng tao. Kaya babawasan yung pakiramdam o kaya talagang nawawala. For example, yung paa, pag nawala ng pakiramdam, parang feeling ng tao, pag umapak siya, nangangapal. Parang wala siya masyadong mafe-feel. Tapos maya-maya, may sugat na pala, hindi pa rin niya nararamdaman. So, talagang advanced na yon, no? Parang lumala na yung sakit. So, ang pinakamaaga usually is kung may tumutubo sa balat, hindi nangangate, bawas ang pakiramdam, tuyo siya, walang buhok, gano'n, no? Or hindi pinapawisan, yun talaga ay magsuspecha ka na, iba to. Kailangang ikonsulto nyo kaagad sa doktor, sa health centers, sa ating mga Philippine Dermatological Society na mga members, para talaga masuri siya at malaman kung ano ang sakit na yon. So ang payo ko, kahit anong sakit mo sa balat, no, kahit parang hindi na wawala, no, may pinahid ka, parang andyan pa rin. Talagang ikonsulta nyo na kaagad. Huwag nyo hayaan umabot ng ilang buwan. No? Kasi may gamot naman ito. May babisang gamot at libre pa sa gobyerno. Ang tawag ay multi-drug therapy. At yun din ang ininom ni Annie. No? Medyo nakito lang nung bata siya. Tapos nung lumala ulit nung teenager siya, ayun, doon na talaga, tuloy-tuloy na yung gamutan niya. No? Kaya itong sakit, grabe. Ilang taon ito ilang taon ito, tuloy-tuloy, nasira na magsira, no? Yung katawan, yung nerves, yung mata, kamay, paa, yung balat. So, wag sana paabutin ng ganyan. Kaya prevention is better than cure lagi, no? Laging aalalahanin yan. Doc, kanina binanggit mo na kailangan na gamot. Kung once na gamot, yung chance na mag-spread ito, let's say, nagkaroon na ng isang beses. Yes. So talagang pag inumpisa na yung gamutan, talagang mamamatay halos lahat ng bakterya, no, sa katawan ng pasyente. Kaya mahalaga na talagang magamot na yung mga taong may leprosy para makat na yung pagpasa-pasa nito. So sa mga unang buwan pa lang ng pag-inom ng multi-drug therapy, talagang halos lahat ng bakterya ay namamatay. Ngunit, maaring may mga kokonti pa na natitira. So, dapat tuloy-tuloy yung gamutan. So, ang pinakamaiksi na gamutan sa 3 gamot na iinumin ay 6 na buwan. Yan ang pinakamaiksi kung mild yung infection. No? Kasi maraming klase leprosy, no? May mild, meron ding seryoso o maraming bakterya. Yung mild, konti lang bakterya sa katawan ng pasyente, kaya 6 na buwan ay sapat na. No? Pag medyo maraming bakterya sa pasyente, maraming mga tumutubo talaga sa katawan, talagang 12 months yung pinakamaiksi. No?
So kung hindi rin maganda ang response ng pasyente pagkaraan ng 12 months, maaring ma-extend ng konti pero kailangan may desisyon ng dermatologist kung talagang i-extend ito. No? So susuriin pa yan, bakit siya nag-extend? Meron bang mga nagkaroon ng resistance, no, na ang bakterya na ito? So, yun ay susuriin ng dermatologist din. Oo, pasintabi So, rin po pala, no? Oo, Baka sa may mga nag-aagahan ngayon, nag-aagahan, no? lalo nanonood ng Oo, TV. kumakain. At syempre sa ating YouTube at Facebook Live, no? Ito po ay sensitibong usapin o sakit, pero mahalaga pong maikalat natin ang kaalaman na ito, no? Dahil yes, nakakahawa ang leprosy, pero dapat itong maagapan agad upang hindi na makahawa pa at lumala pa, ano? At partner, kaya rin natin to ipinag-uusapan dahil nalalapit na bukas ang World Leprosy Day sa January 25 nga iyan. At itong impormasyong itong ating ipinapakalat ay napakahalaga lalo na sa ating mga kababayan ngayon na may gantong karamdaman Saka upang baka marami magpa-check pang up. hindi pa Alam. lumalabas, di ba? Sabi nga ni Doc kung may maliit ka dyang kakaibang sugat, Pala yun, no? Konting meron lang, huwag oo, baliwalain. pa-check No? up agad para maagapan. Dahil ito ay nagagamot. Ang sabi nga sa tema ng Leprosy Day bukas leprosy is curable. The real challenge is stigma. O yung panglalait nung iba, kumbaga pandidiri. Pero yan po ay nagagamot, no, sa ating mga kababayan. Kailangan lang talaga magpa-check up at libre, sabi ni Doc, oo, diba? sa gobyerno. Doc, aside from kung oral and yung topical ointment, ano yung mga may bawal ba? Like, bawal ba kumain ng itlog? Kumain at yung Oo, exposure. malansa. Di ba? Sorry. Sigit ko lang yung pala yung isang kaalaman tungkol sa prevention. Maaring ma-prevent ang leprosy, no? Na mahawa ang mga kasama sa bahay. Ang tawag nito leprosy post-exposure prophylaxis. So, kailangan cleared muna ang household member na wala siyang sign ng leprosy, yun, and then after that irereseta ng doktor o derma yung prophylaxis na ito na tabletas. Okay? So may pag-asa na hindi rin matuloy ang sakit sa mga na may contact, no, sa leprosy sa loob ng bahay. Okay? So going to the ano bang tanong natin ulit? Mga aside from gamutan. Anong mga bawal kainin? Bawal o yung exposure. Alam mo, itong leprosy kasi nakadepende siya sa gaano kalakas ang resistensya ng pasyente, no? So, ito kaya hindi lahat tayo, no, ay madaling mahawa sa leprosy. Karamihan ng mga tao sa mundo, more than 90%, no, ay hindi mahahawa sa leprosy kaagad, no, or makapitan, no, ng sakit dahil malakas ang resistensya laban sa mikrobyo na yon. So nalanghap pa lang yung mikrobyo ay namamatay na sila sa ilong dahil malakas yung resistance natin. Pero may ilang porsyento, maliit na porsyento sa mundo na hindi nila kayang patayin yung bakterya pag pumasok, no, sa ilong or sa bibig, no. So kaya may pagkakataon ng bakterya na tumubo. So sa ilang porsyento na to, kailangan palakasin yung resistance. Kunwari, yung nutrition, no? Mahalaga yon. Kailangan actually maraming protina sa kinakain. Okay? Of course, bawal yung mga bisyo, no? For example, sobrang hindi balanse yung diet mo or yung kinakain mo. Sobrang sweets, no? So, lahat ng mga gawain na nakapanghina ng resistensya ay iwasan dapat. So, mga sobrang puyat, walang pahinga, ganyan, no? O sobrang stress. So, lahat yan nakakapanghina ng resistensya. Kaya yung ibang mga tao na-expose nung bata pa, pero later on, after how many years, nung tumanda na, dun nang lumitaw, no, yung sakit dahil humina na ang resistensya. At may maliban sa resistensya, of course, like si Annie na expose siya sa lolo niya nung bata siya. Of course, kung minsan merong certain resistensya na namamana. Yun. So, kung mahina ang resistensya ng kamag-anak mo or magulang mo laban sa mikrobyo ng leprosy, maaring mapasa yun sa anak. Kaya mahina din yung resistensya niya laban
sa mikrobyo ng leprosy. Kaya maganda So, dapat, no, malakas ang ating immune system. Sa bagay, kahit ano namang karamdaman, kung mahina, madali talagang Mahawa. tamaan ang isang tao sa katawan niya. Anyway, Dr. Belen, kung meron pa kayong mga ilang nais, paano, saan, at ano yung mga dapat gawin ng mga taong may ganitong sitwasyon, nasa inyo po Yeah. muli ang pagkakataon. Okay. So, ang leprosy ay actually may National Leprosy Control Program, no? Noong 1980s pa nag-umpisa. Kaya kung meron kayong sakit sa balat, no, wag baliwalain, no? So, ang aking payo talaga ay alagaan nyo ang iyong balat, no? Wag pabayaan yung mga sugat nyo o kung tumutubo diyan. May libreng konsulta naman sa ating mga health centers at sa gobyerno. Okay? At para sa publiko, paano natin matulungan ang ating mga taong apektado ng leprosy? So, may ilang payo ako sa inyo. Unang-una, dapat palakasin natin o ibalik natin yung dignidad, no, ng ating mga pasyente. Lalo na yung apektado ng depresyon o kaya talagang sobrang kaba dahil sa sakit nila na leprosy. Tulad kay Annie, nagtatago siya sa bahay, ayaw niya lumabas. So, pero kung tayo bilang mga mabubuting tao, no, ay matulungin, talagang makaakalabas sila, kukonsulta na maaga at maagapan itong sakit at komplikasyon. Pangalawa, empowerment, no? Bigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng edukasyon, no, para makaahon sila sa buhay at makayanan itong sakit. Pangatlo, inclusion, no? Dapat isama natin ang mga pasyente, ang mga may apektado sa leprosy, yung mga gumaling na, isama natin sa ating mga activities, sa ating mga trabaho, yun, katulad ditong Hansen's Club. Ito ay social socialization at paraan nila para magkaroon ng encouragement galing sa isa't isa, no, at sa mga tumutulong na mga doktor at mga counselor. Isama natin sila sa mga decisions. Huwag natin isipin na ay wala silang maisip or hindi nila kaya. Kayang-kaya ng ating mga persons affected by leprosy na magkaroon ng kanilang sariling buhay at maging productive, no, sa ating lipunan. Ayan. So, mahalaga yun. Pati yung mga batas natin, huwag tayo magkaroon ng batas na may diskriminasyon laban sa mga taong apektado ng leprosy. Noong unang panahon, di ba, nilalagay sila sa leprosarium, yung mga special na hospital. No? Ina-isolate. Hindi po yan. Malayo yung lugar, di ba? Oo, wala na po yung batas na yon since 1964. So, hindi na kailangang ibukod ang mga pasyente. Kasi kaya nilang uminom ng gamot sa bahay. No? Parang sa tuberculosis, sa bahay lang naman ang gamutan. No? So, very curable itong sakit na leprosy. Milyon-milyon na ang nagamot sa buong mundo. No? At talagang may mga leader na sa ating mga dating pasyente, may mga businessmen, may mga parents. So, parang life goes on talaga. So, wag natin isipin ang leprosy ay puro sira ang kamay o paa. Hindi po yan ang leprosy. Maagapan yan lahat. Okay, with that, maraming salamat Dr. Belen sa pagbahagi ng inyong kalaman at information para sa mga ganitong sitwasyon ng ating mga kababayan. So with Miss Annie, nandiyan pa ba? Oo, maraming salamat din sa iyo at tuloy lang. Kaburabias. Congratulations at sana makapag influence ka rin sa ibang mga may hindi lang ganitong sakit, yung mga ibang sakit din na hindi nila alam ang gagawin at nahihiya silang lumabas, nagtatago. So salamat po sa inyong dalawa sa pagbahagi sa inyong advokasya dito sa aming palatuntunan. So, ayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Thank salamat you. po. God bless po. So, ayan. Magbabalik tayo, partner. Makalipas lamang ang ilang paalala. Number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Makalipas ang ika-6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kahit and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthem. Advocacia. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advocacia. Balik tayo sa palatuntunan. Muli kami po ang kasama Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Batiin mo natin partner, yung mga suki. Ito si Senyor Nilo Chowa Buenos Dias. At si Arnold Ramos, si Muscleman. Heidi Galanga rin, mga nagpapacheck ng attendance to ha. O ba, talaga nga naman. Uy, nagpapacheck din ng attendance si Sino? Valentino Gonzalez. Uy, malapit na ang birthday niya. Wala ba diyang birthday song? Nasaan ba yung birthday In song? advance talaga. O, muna, hindi pa Pero ito kasi partner, may babatiin ako ng happy birthday. Kaya nagre-request. Eto Alin ba dyan? Ito. Happy birthday kay LB Nunez. Happy birthday. Happy birthday. Pinababati ka ni Kuyang Will Dangue dyan sa Batangas. Happy birthday, LB Nunez. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday. At si Sister Tito Magtalas ng Barangay Tatalon. Nakikinig din sila. Noma Reynon, nakikinig rin. At nakikinig rin daw siya si Councilor Jason Ariola. Kasama raw ang kanyang ex-girlfriend. Si Reyna Ariola. At si nakikinig rin ngayon si Juliet Mendoza, si Tita Cora Caburao, si Tita Marisa Enopia, Tita Lydia Evangelista, at si Brother Manny Payumo, si Sister Dali Makawili. Si Colonel Ding Gasik, nakikinig din. At syempre, hindi naman papahuli si General Andre Dizon. Uy, General Andre. Aray na aga po. At General Alfred Valdez. Gising na. At si Judge Boyet Mapili. Mga gising na to. Gising na gising. Mga nag-chat-chat. So, ngayon, mahilig ka ba partner sa halaman? Oo. Siguro mga 50%. Isa ka rin doon sa mga laki nung pandemic nakihalaman. Mga plantita-plantito. Sila kaya sila ngayon, no? Siguro yung mga halaman ng ilan doon patay na kasi mga indoor plant yung inalagaan madalas doon eh. Pero iba naman, lumago. Busy na, bumalik na sa normal Anyway, kaya ako mahilig ako, magaling ako magtanim. May green thumb. Sabi nila. Sabi ng mami ko. Anong halaman ang tinatanim mga... Lahat lang pwede. Tsaka gulay. Marami gulay. Akong... May farm ba kayo sa Quezon? Wala naman. Nakikigamit lang ako ng lupa. Marami akong lupa, nasa paso.
Bumibili pa ako sa San Juan, Batangas pag dumadaan ako. Maganda dyan yung may kusot Bili pa ako ng mga tapos paso. mga matatabang lupa. Pero time talaga yon, hindi lang basta yung Magaling. fertilized na lupa. Kailangan talaga meron ka ring time. Parang pagluluto rin, Kailangan mahal-mahal mo rin. alaga. Anyway, makakasama natin sa ang ating pangalawang panauhin, si Mr. Rene Villanueva. Siya po ay Tourism Officer ng Giginto, Bulacan. Kaugnay ito sa 28th Halamanan Festival. Uy. Nadadaanan mo ba yan sa Giginto? Noon. Diba? Ang dami-dami Pero ngayon, halaman. iba yung way ko kaya hindi ko na... Pero ang ganda dyan. Alam mo, ang halaman kasi ay nakaka-relax, di ba? Bukod sa malamig kapag ikaw ay napapaligid ng halaman. Yung bahay mo, yung opisina mo may halaman, nag-iiba rin yung pakiramdam. Saka maraming gamit yan, yung oxygen lalo na. Anyway, alamin natin tong Halamanan Festival. Nandiyan na ba siya? Via Zoom. Mr. Rene Villanueva. Andiyan na ba? Pero ito pala partner, ang Halamanan Festival ay ginawaran ng Best Festival Award sa Provincial Singkaban Festival noong 2022 at 2023 at kinilala lang naman partner sa Aliwan Fiesta. Sumasali dyan ang pagbilaw Quezon sa Aliwan. Nung last, basta yung hanggang yung before matigil. Pero this year, alam ko, babalik na yan dito. Siyempre, under po yan ng Manila Broadcasting Company bilang nangungunang cultural event ang parangal pong nakuha. Meron pala ng itong Halamanan inisyatibo Festival. pala ito ni ABC. Asa na siya? Si Mr. Rene. Mr. Rene? Nandiyan. Wala pa. Mukhang via Zoom ito, alam ko oo. Pero kinokontak pa natin, sinusubukan natin. Yung paghahalaman ko, partner, naalala ko kasi yung mami ko noon na may mga halaman siya. And parang 6 kaming lalaki, isa lang babae. Yung babae, wala namang pakialam sa mga, minsan, sa mga gawain. Naputol. Anyway. So, ako, nakita ko mami ko, parang yun, tinutulungan ko siya. Hanggang na-discover ko ng sarili ko na may time ako, may sipag ako doon. At nakikita ko pag yumayabong, namumulaklak. Nakakatawa. Parang satisfying, ganun. Kaya ako yung, sa aming mga lalaki, ako yung mahilig talagang maghalaman. Halaman. Minsan, tinitingnan ko lang pag may manadaan ako, ang halaman to, hindi to ordinaryong damo. Hanggang yun, nagtatanim ako ng mga gulay. Lalo yung mga hindi ka na dapat pumunta ng palengke, yung easily, mabubuhay mo dyan. Yan, meron mga petchay, mga okra, lalo na, talong. Of course, yung mga dahon. Talbos ng kamote, kangkong. Hanggang Yan yung madalas yung niluluto natin. Yung mga gumagapang, patola. Ampalaya. Yung patola ko halos dinakpa na yung buong gumapang na sa mga linya ng kuryente. Alam mo na, miss ko dati kasi meron kaming bukid. Kaya nakakamiss na yung mga ganyan. Yung magulang ko kasi mahilig din magtanim. So anyway, plantita. bago kinokontak natin, magpapalala muna tayo, partner. Number 1. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kahit, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangit. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Curious ka ba? Balik tayo sa advokasya. Muli kami po inyong nakasama, Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco. Yan, nakabalik na ba si Si Mr. Rene Mr. Villanueva? Rene. Oo, Para malaman natin itong 28 Halamanan Festival. Pero habang wala siya, itong ating background dito sa festival na ito ay syempre sa Giginto, Bulacan po ito. Tuwing Enero daw po ito isinasagawa o ipinagdiriwang. Ito daw ay tribute sa lumalagong ornamental plant at garden industry sa bayan ng Giginto na nagresulta para tawagin ang Giginto bilang garden capital of the Philippines. Ayan. 1998 pa pala ito. Napakaraming halaman dyan, bang laki daw, partner? Ang ganda, no? Saka, alam mo, napakamahal na ng mga nature. halaman ngayon. Oo. Diba? Dahil pinamahal ng mga, may demand din kasi naman. Kaya, okay din. Kasi, una, merong livelihood dyan. Income ng ating mga kumikita dyan. At maraming benepisyo talaga yung paghahalaman. Kahit na maliliit lang at yung mga malaki na nagagamit talagang marami na ngayon eh. Ayun, katulad sa kanila is ay tourism attraction na rin, di ba? Oo, lalo't ang ganda kasi kapag napunta ka talaga dyan, nadaan ka dyan, no? Napakaraming halaman. So, hindi na natin makontak. Hindi na kaya. At least ito, nabigyan natin ng konting backgrounder at history itong mga paghahalaman. Well, may initiative ito ng local government din. Siguro tinutuloy-tuloy lang kung sino man ang nagpasimula. namamahala sa bayan ng Giginto. Talagang
ito'y pinaglalaanan nila ng pondo, ng panahon para ma-highlight talaga itong Halamanan Festival. Oo. At hindi lang basta may contest din, 'di ba? At ilang mga magpe-perform, 'di ba? Hindi lang ito basta nagparada. Ito kaya sasalin na uli pag binalik na yung Aliwan! Fiesta! Siguro naman, Best lagi Festival Award pala sila at yung nung sinalin nila to sa Provincial Singkaban. Well, anyway, ngayon din pala ay Espada Festival dyan sa May Tondo, Maynila. Espada. Oo. Yan ba yung totoo espada o yung espada na isda? Baka isda. Baka isda yun. Napakasarap nun. Nakita ko lang, nadaan ako minsan dyan sa nakalagay, Espada Festival. Na-curious tuloy ako, ano ba ito? Isda nga ba? Di para masiguro natin yan. Di magpadala tayo ng espada dito. Ayun na nga, Well, anyway, partner. Paalam tayo, partner, hanggang susunod na Sabado. Susunod po ang special on Saturday. Makakasama niyo, of course, si Dr. Cesar Chavez. At kami naman ay papaalam na. Hanggang susunod na Sabado sa pagbabalik po ng advokasya. Muli po, kami po ang nakasama. Ako po si Bong Ariola. At Tina Nolasco. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach